Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Mindoro. Ito po ang kwento. Tuwing matatapos ang aming gawaing bahay at pagtulong sa bukid, na kasama na doon yung pag-igib sa aming inumin, ay ang paglalaro ang pinakamasayang ginagawa naming mga bata. Laro lang ang aming ginagawa palagi. Ngunit lagi yung nauunsyami dahil sa aking kapatid. Hindi ako nakakapaglaro dahil sa kanya. May kapatid ako na mas matanda pa sa akin. Siya si Kuya Temyong. At masama ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay malaki ang galit niya sa akin. Dahil sa tuwing maglalaro ako, ay siya ang kumukontra. Lagi akong pinapalo nun at ginugulpi. Hindi naman ako makalaban dahil higit na mas malaki siya kaysa sa akin. Kaya madalas ay iniiwasan ko siya at hindi ko siya gaanong kinakausap. Masama ang loob ko sa kanya. Kaya kahit pinapagalitan ako ng kapatid ko na yun, eh kapag natapos ko na ang mga dapat gawin at maghahapon na, ay magkakayayaan kami niya na maglaro ng mga kapitbahay namin. Nakapwa ko din mga bata. Madalas ay habulan. Luksong tinik o luksong baka ang aming nilalaro. At kung malapit nang magtakip silim, ay taguan na ang aming laro nun. Wala pang kuryente nun sa aming baryo kaya naman mahirap maghanap, lalo na kapag ikaw ang taya, dahil tanging liwanag ng buwan lamang ang iyong magiging kakampi. Kaya madalas ako yung nabuburot nun o yung ako yung madalas na taya. Madali kasi kung makita nun pag nagtatago ako, dahil may kabagalan kasi kung tumakbo. Kaya madalas nauunahan akong magtago sa magagandang pwesto. Nang minsang nagtaguan kami, ay nakaswerte ako at nahanap ko agad yung isa kong kalaro. Kaya hindi na ako nabalagoong o yung matagal na nataya. Nataya ako agad si Uping. Kasunod nun ay nagbilang na si Uping ng hanggang 10. At eto na ang pagkakataon kong makatago. Patakbo na ako papunta sa bayabas at aakyat dun. Ngunit naunahan ako ni Barok. Kaya naisip ko dun na lang banda sa may malapit sa mga tanim ng tanglad. May mga kulungan dun ng manok na walang nakalagay. At pwede akong magtago dun. Kaya yun ang tinungo ko. Ngunit pagkapunta ko, ay naunahan na din ako. May nakatago na dun. Dun nagtatago si Pendong. Kaya wala na akong ibang mapuntahan kundi dun na lang sa likod ng puno ng akasya. Kaya lang, madali akong makikita dun dahil wala naman talagang pagtataguan dun . Pero dahil matatapos na ang pagbibilang ni Uping, ay wala na akong nagawa kundi ang kumaripas ng takbo
at pumunta sa bandang dulo kung nasaan yung puno ng akasya. Walang nagtatago dito dahil napakadaling makita kung sino man ang magtatangkang magtago dito. Tumigil na sa pagbibilang si Uping at nagsimula na itong maghanap ng mga nakatago. Kaya kaagad ay pumeso na ako sa gilid ng puno ng akasya na to. At habang nagtatago ay maya-maya pa ay naririnig ko na may nakapunta na sa base at hindi na taya ni Uping. Kaya sumilip ako. Nang maya-maya pa ay nakita ko ng unti-unti nang lumalapit sa pinagtataguan ko si Uping. Kaya nakaramdam ako ng kaba. Kaya nagtago muli ako. Sa isip-isip ko, mukhang matataya na naman ako. Kaya pilit kong ikuble ang sarili ko dun sa puno ng akasya nang may tumawag sa akin. Boyong! Boyong! Nang marinig yun ay hinanap ko kung sino yung tumatawag sa akin. Boyong! Boyong! Tawag muli niya ito sa akin. Hindi ko alam kung sino yung tumatawag sa akin, pero boses bata din. Baka isa sa mga kalaro ko. Kaya sumagot din ako ng pabulong. Asan ka ba? Hindi kita makita. Malapit na dito si Uping. Bilisan mo, sabi ko. Nang biglang may lumabas na bata na mukhang dun ito nagtatago sa may puno ng kakawate. Hindi ko gaanong makita ang mukha nito pero tingin ko ay siya si Andoy. Halika, punta ka dito. Malapit na si Uping. Makikita ka niya dyan, sabi ni Andoy sa akin. Kaya ako naman ay nakaramdam ng kaba pa na baka mataya na naman ako ni Uping. Kaya halos pagapang akong umalis sa pwesto ko at pumunta sa kinaroroonan ni Andoy. Pagkadating ko sa puno ng kakawate ay agad akong pumunta sa likuran nito dahil sigurado ako na andun si Andoy nagtatago. Kaya pumwesto ako dun bigla. Pagkatingin ko ay andun nga si Andoy. Nakaupo ito at nakayoko at talagang nagtatago. Kaya tinapik ko ito sa balikat. Ngunit bago ko pa siya mahawakan ay kaagad itong lumingon sa akin. Pagkalingon niya ay medyo napaatras ako dahil hindi si Andoy ang bata na to. Sino ka? Anong pangalan mo? Sabi ko. Bagong lipat lang kami. Ngayon mo lang ako nakita. Sagot naman nito. Pagkatingin ko naman ay parang ordinaryong bata lang din. At tama nga naman dahil may bagong lipat dyan malapit sa bukid. Baka siya yung batang taga dun. Tara, doon tayo magtago, sabi pa ng bata sa akin. Dito na lang. Baka malayo na dun sabi ko naman. Makikita tayo dito ni Uping, sagot naman ng bata. At ilang sandali pa ay nandidiyan na nga si Uping at papalapit na sa kinaroroonan namin at hinahanap kami. Kaya sumang-ayon na lamang ako sa bata. Tara, saan tayo magtatago? Pabulong kong sagot. Kaya dahan-dahan ay tumayo yung bata. Saka ako tinawag at inaya niya ako.
Pinangunahan niya kung saan kami pupunta. Lumusot kami sa mga talahiban, dahilan upang lalo kaming makapagtago mula kay Uping. Maya-maya pa ay naglalakad na kami sa gitna ng damuhan. Nang biglang naging parang isang hardin ang nilalakaran namin, na kanina lang ay mga talahib yung nasa paligid namin. Ngayon ay napalitan na ito ng mga naggagandahang mga bulaklak. Mga iba't ibang kulay ng mga bulaklak na pawang mga rosas at iba pang mga klaseng bulaklak na napakasarap sa paningin. At ang paligid naman ay may mga naglalakihang puno at mayayabong ang mga dahon nito. At ang iba pang mga puno ay may mga bunga na parang mga kahel, ngunit malalaki ito. Ay, ang ganda dito. Ang ganda. May mga bunga pa yung puno. Kuha tayo. Sabi ko pa. O sige. Kuha tayo niyan, pero mamaya na. Doon muna tayo pumunta sa harapan ng bahay namin, sabi nung bata. Kaya habang naglalakad ay kanina ko pa tinatanong yung bata. Ngunit hindi na ito sinasabi ang kanyang pangalan. Pero binaliwala ko na lamang ito dahil tuwang-tuwa ako sa aking mga nakikita. Napakaganda ng lugar. Ang aliwalas. Ang ganda. Nasa gitna kami ng napakagandang hardin. Parang ang sarap magpagulong-gulong sa damong maliliit na aming nilalakaran. Ang sarap sa pakiramdam dito. Nang maya-maya pa ay tumambad sa aking harapan ang malapalasyong gusali. Ang laki nito at may mga palumuti ito na mga iba't ibang uri ng ilaw. Iba't iba ang tingkad ng mga ilaw. May puti, may pula, may dilaw, at may asul. Iba-iba ang tingkad ng mga ito. At sabay-sabay na umiilaw na parang nakikislapan. Napakasarap sa tanawin. Aliw na aliw ako sa aking nakikita talaga. Napakaganda, parang nasa harapan ako ng isang napakagandang karnabal na may mga palamuting iba't ibang uri ng ilaw at iba't ibang uri ng mga bato na nagkikislapan. Ito yung bahay namin, sabi nung bata. Pagkatingin ko ay napakalaki ng kanilang bahay. Parang palasyo. Yung pintuan pa lamang sa harapan ng kanilang bahay ay napakalaki. Pakiwari ko ay sintaas ito ng punong akasya. At bukod sa napakalaki, ay may mga palamuti itong iba't ibang uri ng kumikislap na bato. Napakaganda sa paningin. At ang hawakan ng malaking pintuan ito ay parang gawa sa bakal na malaki at manilaw-nilaw ang kulay nito. At ang kintab nito ay lalong tumitindi kapag natatamaan ng ilaw. Baka ito yung tinatawag nilang ginto. At bukod dun ay may mga bato pang nakalagay dito na kumikislap din na parang bituin. Napakaganda. Ilang sandali pa ay bumukas ang napakalaking pinto na yun. Bumukas ito at may lumabas sa pintong yun. May mga tao sa loob. At pagkakita ko ay namangha ako sa mga taong lumabas dun dahil ang gagara ng kanilang itsura at maging ang pananamit nila ay napakagaganda. Para silang mga hari at reyna
Ganyan ang kanilang mga kasuotan. Parang yung mga nababasa ko sa libro. Sila ang aking mga magulang, sabi ng bata. Kaya muli ay namangha ako sa aking natanaw. Nais mo bang pumasok sa aming tahanan? Ang alok sa akin ng bata. Sa sobrang pagkamangha ko ay hindi ako nakasagot. At tuwang-tuwa ako sa aking nakikita. Sobrang manghang-mangha ako sa kanilang mga pananamit. Ngunit napansin ko na parang hindi sila kababakasan ng kahit anong emosyon. Ni hindi ngumingiti ang mga magulang ng bata. Tumingin ang mga ito sa akin at nakatingin lamang. Blankong-blanko ang tingin at hindi kababakasan ng kahit anong emosyon. Ngunit binaliwala ko lamang yun dahil sobrang kinagigiliwan ko ang mga palamuti at ang mga ilaw sa nakamamanghang malapalasyong bahay nilang yun. Maya-maya pa ay nagsalitang muli ang bata. Gusto mo bang pumasok sa aming bahay? Halika na. Pumasok tayo. May pagkain dun sa loob. Ang alok sa akin ng bata. Tamang-tama naman dahil nagugutom na din ako. Kaya susunod na ako sa bata. Nang bigla akong nakakita ng malaking paru-paro. Yung parang mariposa. Ganun siya kalaki, ngunit ang itsura nito ay parang nag-iiba-iba ang kulay. At kumpara sa mariposa, ay tila napakaamo nito. Lumipad dito sa aking harapan at bahagyang dumapo sa aking daliri. Ngunit kaagad-agad ding lumipad. Kaya sinundan ko ito. Parang ang amo-amo ng malaking paru-paro na yun. Nag-iiba-iba ang kulay niya na parang sa bahaghari. Lumipad ang paru-paro palayo sa bahay ng bata. Kaya sinundan ko ito. At unti-unti ay bumibilis ang lipad ng paru-paro. Kaya napabilis din ang aking lakad. Hanggang sa tumakbo na ako sa kakahabol sa paru-paro. Nang bigla na lamang nawala yung paru-paro. Kasabay nun, inatagpuan ko na lamang ang sarili ko na nasa gitna ng kadiliman. Wala akong makita. Panay kadiliman lang. Kumawag-kawag ako at nagpupumiglas. Para akong lumulutang na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong sumigaw ngunit pagkasigaw ko ay nakainom ako ng maraming tubig. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na naghahabol ng hangin at hindi makahinga. Nang aking mapagtanto ay nasa ilalim na ako ng tubig. Nagkakampay ako. Buong lakas kong ikinampay ang aking kamay at mga paa. Ngunit masyado ng maraming hangin ang nawala sa akin. At muli ay nakainom pa ako ng tubig sa paghahabol sa aking hininga. Nang makakita ako ng parang kamay. Kamay ng isang tao sa aking itaas banda. Hinang-hina na ako nun ngunit pinilit kong maikampay ang kanang kamay ko. At kahit papano'y nahawakan ko yung kamay na yun. Pagkahawak ko ay kaagad hinablot ng kamay na yun ang aking kamay. At kaagad akong hinila pa itaas. Ngunit mawawalan na ako ng ulirat ng mga sandaling yun. Nang biglang may humila sa aking uluhan at hinila ang aking buhok. Nang maya-maya pa'y nakaahon ako sa tubig
at suminghap ako ng napakalalim. Dun ko pa lamang napagtanto na nasa ilog ako. At kung paano ako napunta dito ay hindi ko alam. Hinang-hina ang katawan ko nang may sumampal-sampal sa aking muka. At dun ay medyo nagising ako. At dun ko nakita ang aking kuya. Si Kuya Temyong. At umiiyak itong inakap ako. Dun ko pa lamang nakita na inakap ako ni Kuya Temyong ng ganun kahigpit. Siya yung lumusong sa ilog at nagligtas sa akin. Kanyang kamay yun humatak sa akin. Ang mga kalaro ko nun ay nasa gilid lamang ng ilog at inaabangan ang aking pag-ahon. At sa puntong yun ay maayos naman na ako maliban lamang sa dami ng tubig na nainom ko. At medyo nahihilo-hilo pa ako. Pagkaahon ko sa lupa ay nakita ko ang kagalakan sa mukha ng aking mga kalaro. Lalo na kay Kuya Temyong. Hindi ko malaman kung paano ako napunta sa ilog. Ngunit laking pasalamat ko nung gabi na yun na hinanap ako ni Kuya Temyong dahil gabi na nun at pinapauwi na ako. Ayon sa kwento ni Kuya Temyong at ng aking mga kalaro, ay may nakakita daw sa akin na naglalakad ako patungo sa talahiban. Makailang beses daw akong tinawag ng mga kalaro ko ngunit parang wala daw ako sa sarili at naglakad lamang ako patungo sa direksyon na kung saan yung ilog. Kaya sinundan lamang ako ng mga kalaro ko. At nang makarating daw ako sa ilog, ay patuloy pa din ako sa paglalakad. Hanggang sa malalim na parte ng ilog, na para ako magpapakamatay. Mabuti na lamang daw at may nakapagsabi kay Kuya Temyong kung nasaan ako nagpunta. At agad-agad itong sumunod. Pagkadating ni Kuya Temyong sa ilog, ay hindi na ako matanaw pa. Hindi na ako mahanap kung nasan ako. Nasa ilalim na daw ako ng ilog ng mga sandaling yun. At ilang minuto nang hindi umaahon. Kaya walang ano-ano ay kaagad akong nilundag ni Kuya Temyong dun sa ilalim ng ilog at sumisid. Nakailang beses pa nang sisid si Kuya Temyong. Ngunit wala. Hindi daw akong makita. Dahil na rin sa dilim na at sa lalim ng ilog. Umiiyak na si Kuya Temyong nung mga tagpong yun dahil nangangamba itong nilamon na ako ng ilog. Nung pagkasisid niyang muli, bigla daw niyang nahawakan ang aking kamay. Parang may isang milagro. At iyon ang dahilan bakit niya ako nahatak pataas. Nang medyo nahimasmasan ako, ay ikinuwento ko naman kung anong nangyari. Na naglalaro pa lamang kami ng taguan at may nakita akong bata. At dun ko isinalaysay ang aking nakita. Na parang napunta ako sa ibang lugar. Hindi ko malaman kung anong nangyari. Hindi ko din maipaliwanag. Pero simula nung gabi niyon, ay naging leksyon yun sa akin. At dun ko napagtanto na ang kapatid ko na galit ako dati ay handang magbuwis ng buhay para sa aking kaligtasan. Kaya sumunod na araw ay humingi ako ng tawad kay Kuya Temyong.
At simula nun, ay hindi na ako muling naglaro kapag gabi. Lalo na ang taguan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat mo ng ating tagapakinig, mga subscribers po, mga silent listeners, mga OFW listeners, maraming salamat po. Maraming salamat po. Shoutout po kay Ma'am Janet Silvestre, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Dennis Parcon, boss, shoutout po. Kay Boss Cesar Virata, mula po kay Ma'am Mirna Virata, shoutout po sa inyo. Shoutout po ulit kay Ma'am Lenifi Lanyohan, at shoutout po ito mula po kay Boss Ronron Banyares, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Minerva, kay Abigail, mula po kay Boss Camelo Aroy, boss, shoutout po sa inyo, sa inyong family, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Raymond Aluntaga, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Tencent Shaiya TV, shoutout sa iyo boss, may time po kayo, bisita lang po kayo sa channel niya, Tencent Shaiya TV. Shoutout din po kay Boss Jesse Francisco, ang manunulat, shoutout sa iyo boss, may time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Jesse, ang manunulat. Shoutout po ulit kay Boss Poichi 0629, may time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Poichi 0629 yung channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Leia Espinosa, ma'am, shoutout po. Kay Boss John Rainier Zacate, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Jesse Joshua Custodio, shoutout sa iyo boss. Kay Ma'am Gina Kalunod, ma'am, shoutout po. Kay Boss Jovan Pase, boss, shoutout po. Kay Boss Margon Carillas, shoutout po. Shoutout po ulit kay Ma'am Thes Fernando at kay Boss Alan Lubaca dyan po sa Giginto, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Zach De La Torre, shoutout sa iyo boss. Shoutout po ulit kay Boss Bayot ako na Rakista, Story Hikes of Totsky, may time po kayo, bisita na po kayo sa channel niya, Bayot ako na Rakista at Story Hikes of Totsky. Shoutout po kay Boss Manolito Estoque, shoutout sa iyo boss. Kay Boss King Richmond Cañedo, shoutout po. Kay Boss RR Bebe, shoutout po. Kay Boss Nonong, shoutout sa iyo boss. Kankaro Hinata, bisita rin po kayo sa channel niya, Sandy and Izel TV. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, shoutout po dyan sa Hamburg, ingat po kayo dyan. Kay Boss Dimples Yumi, boss, shoutout po. Kay Ma'am Beth Lisa, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Ma'am Mary Asilar dyan po sa London, ingat po kayo dyan, shoutout po. Kay Ma'am Michelle Cedron, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Ma'am Melanie Passion, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Diggy and George, shoutout sa iyo boss. Kay Ma'am Eliza Miguel, ma'am, shoutout po. Kay Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Kay Ma'am Maribel Salcedo, shoutout sa inyo dyan boss. Kay Ma'am Ivy Estandian, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Nestor Bao yung Tata Estong, shoutout po sa inyo, ingat po kayo dyan sa London. Kay Ma'am Ivy Estandian, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Ma'am Joy Iglia, ma'am, shoutout po, ingat po kayo dyan sa Japan. Shoutout din po kay Boss Jello, Mata ng Kadiliman, time po kayo, bisita na po sa channel niya, Mata ng Kadiliman. Shoutout po kay Sir Bobby Gonzales, kay Ricky Gonzales, boss, shoutout po. Kay Boss Leo Alcantara, shoutout po. At kay Ma'am Jesseline Silayan dyan po sa Binangonan Rizal, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Julie Rowell, shoutout po. Kay Ma'am Melania Rowell, shoutout po. Kay Ma'am Raquel Punsala, shoutout po sa inyo ma'am. Shoutout po kay Ma'am Angie Tatufuku dyan po sa Fukuyama, Japan, shoutout po. Kay Boss Raymond Glover, shoutout po sa iyo boss. Kay Ma'am Tita Sareno, shoutout po. Kay Ma'am Olympia Pelgoni, ma'am, shoutout po sa inyo. Kay Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Kay Ma'am Eileen Vargas, shoutout po. Kay Boss Best Mads, shoutout po boss. Kay Boss Tika, alagaan mong pusa ni Tika, shoutout po sa iyo boss. Kay Ma'am Sarah Jane Castillo, shoutout po. Kay Boss Lakay Russell, Lakay, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Dale, Kamisterio Stories, shoutout sa iyo boss, may time po kayo, bisita na po kayo sa channel, Kamisterio Stories.
Kay Ma'am Bells Malbas, shoutout sa iyo ma'am. Kay Ma'am Roslyn Afable, shoutout po. Kay Boss Queenie, shoutout sa iyo boss. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout po ulit kay Boss Queso Antingera. May time po kayo, bisita na po channel Antingera po. Kay Boss Kilabot Channel, Ate Dory, shoutout po. May time po kayo, bisita na po kay channel niya, Ate Dory. Kilabot Channel po yung channel niya. Kay Ma'am Milagrosa Look, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Jamir Ferolino, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Jimmy Pandong, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Loren Turla, boss, shoutout po. Kay Boss Roberto Carillo, shoutout po. Kay Boss Nonoy Ski, boss, shoutout po. Ingat kayo dyan. Shoutout din po. Kay Boss Dance Dencio, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Gary Gacon, shoutout po. Kay Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout po. Kay Ma'am Teresita Sareno, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Horseshoe TV, shoutout po. May time po kayo, bisita rin po sa channel po ni Boss Horseshoe TV po. Kay Ma'am Susan De Los Santos, dyan po sa Hong Kong, shoutout po. Kay Boss Jmar Belarmino, dyan din po sa Hong Kong, shoutout po sa inyo. Kay Boss Dark Dream Valley, shoutout sa iyo boss. May time po kayo, bisita na po siya ng Dark Dream Valley. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Funny Gaming, boss, shoutout po. Kay Ma'am Gina Terrazona, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Emerald Gemini, shoutout po. Kay Boss Iron Chris Ranke, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Adrian Ramos, shoutout po. Kay Ma'am Marina Dimitrov, dyan po sa Antwerp, sa may Belgium, shoutout po sa inyo ma'am. Shoutout din po kay Boss Young's Life, shoutout po sa inyo. Kay Boss Lou, All About Lou, shoutout sa iyo boss. Ingat po kayo dyan. Kay Boss Clouds Japs Travel, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Clouds Corner, shoutout po. Kay Ma'am Aubrey Delgado, ma'am, shoutout po. Ingat po kayo dyan sa family niyo po, sa husband niyo po, regards po. Kay Ma'am Linsky Competente, shoutout po. Kay Ma'am Lawrence Kumaklang, shoutout po. Kay Franz Mine Aurelianes Ramos, ma'am, shoutout po. Kay Ma'am Ellen Torres, shoutout po. Kay Boss Elix Dumalaon, boss, shoutout po. Kay Boss Bambam Brown Nietes, boss, shoutout po. Kay Boss Ethan, Andy and Family, shoutout po. Kay Ma'am Belen Kahayag, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po kay channel po ni Boss James. Shoutout din po kay Boss Looney Uminos Cookie, may time po kayo, bisita na po kay channel po ni Boss Looney. Kay Kamandag Pigeon TV, boss, shoutout po. Mahilig po kayo sa alapate, bisita na po sa channel po ni Boss Kamandag. Shoutout din po kay Boss Marlon Candelario, boss, shoutout po. Shoutout po kay Boss JC Helpful Tips by JC, may time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss JC. Shoutout po kay Ma'am Raymond J. Ramos, shoutout po. Boss Rasimar Msrak, shoutout sa boss. Kay Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Boss Kitchen Project, shoutout po. Kay Ma'am Ellen Delara, shoutout po. Kay Ma'am Sarah King, shoutout po. Shoutout din po Kwentong Multo PH, may time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Kwentong Multo PH. Kay Colin Vlogs, bisita rin po sa channel po ni Boss Colin Vlogs. Shoutout po kay Ma'am Maria Cereza de la Paz, shoutout po. Kay Boss Ann, shoutout po. Boss Ruiz Cesar, shoutout po. Kay Boss Hawkers Hunter, boss, shoutout po. Kay Boss Bryce Alan Panganiban, shoutout po. Kay Boss Titan Love TV, Boss Titan, shoutout po. May time po kayo, mahilig po kayo sa kalapate, bisita lang po kayo sa Titan Love TV. Kay Boss Bobby Ang Sueco, shoutout po. Kay Boss Pedro Tampos, shoutout sa iyo boss. Kay Boss Yuan Feyan, boss, shoutout po. Kay Ma'am Mary Fortes, shoutout po. Kay Ma'am Francia Garcia, shoutout po. Kay Ma'am Aisa Gona, shoutout po. Kay Boss Jan Aporo, boss, shoutout po. Sa mga hindi ko po nabanggit, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din pa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan na po sa ating comment section. Maraming salamat po.